Hey guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit natin pag-uusapan ngayong umagang ito ay pumapatungkol po sa mga pagbabago na gagawin dito sa Tape Bulaga. So isa na nga po kaya dyan ang kanila pong pagpapalit ng pangalan. So yan po ang atin pong dapat abangan at pag-uusapan kaligita regards sa umagang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. So for today's video, unahin po natin pag-usapan ito pong mga host ng Tape Bulaga na tila nagpapaalam na. So lubos-lubosin na daw nila na sila ay nasa APT studio pa dahil baka daw mamaya sa kangkungan na sila pulutin ayon po sa ilang mga netizen. And marami po ang nagsasabi na sila po ay hindi tahanang pinakamasaya sapagkat mas bagay daw po sa kanila ang tahanang pinapasara na. Dahil talo na nga raw po sila sa TV ratings, kita naman po natin itong mga nakaraan. Talagang number 1 po ang TVJ. So mula December 1, napakaganda po ng pasok ng December po sa atin. December 1 pa lamang ay mataas na yung ratings natin, and then sunod-sunod na mga good news patungkol po sa trademark na Itbulaga na kung saan ni-reward nga po ng IPO sa TVJ. So ayun na nga, talo na raw po sa ratings. Talo pa sa live audience kasi nangangamote po talaga sila. And then talo pa rin sa trademark o talo pa rin po sa kaso. So hindi tahanang pinakamasaya, tahanang pinapasara na daw talaga. Anyway, dahil nga po sa mga balita ngayon sa social media, marami pong nagsasabi na wala nang magagawa ang Tape Inc. lalo na kapag lumabas po ang injunction at pumabora sa TVJ na para ipasara ang ipatigil sa paggamit po ng titulong Itbulaga. And usap-usapan na sa January ay magpapalit na po sila ng titulo. Hindi na po nila gagamitin ang titulo, and hanggang December 31 na lamang po talaga sila sa kanila pong pag-e-ere ng Itbulaga. Tapos bigla pong susundan ng post po ng ProTape na kung saan meron daw pong dapat na abangan sa 2024 na bubulaga sa ating lahat. So ano daw kaya yon? Kasama na kaya dyan ang pagpapalit nila ng kanilang titulo? So sabi nga po dito ng isang ProTape page, may mga bagong bubulaga sa atin sa 2024, abangan. Nako, mabubulaga lang po talaga ang mga tao kung kanila pong papalitan na ang kanilang titulo. Pero kung another napasaring po sa TVJ, paglaban sa TVJ ay hindi na po nakakabulaga yon dahil sila na talaga yun. Ugali na po talaga nila yon. Kapag nagbago sila, pagka naglunok sila ng pride, ayun, nakakabulaga talaga yon. So since sa 2024 ka-OG, bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi pa nila ngayon bulagain ang mga tao? Gayong dyan naman po sila mahilig sa publicity. Dyan naman po sila mahilig sa pagpapasikat. Anyway, ano nga daw kaya ito, no? Ka-legit Tabricad. So dapat daw po yung abangan, pero wala pong pakialam ang mga legit Tabricads dyan. Ang gawin ninyo ay palitan ninyo ang titulong Itbulaga, tigil-tigilan ang paggamit ng logo at i-dispatch siya, ibalik sa TVJ ang mga logos na wala naman pong kahirap-hirap ang Tape Inc. dyan. Pati po si Henyo Master Joey De Leon ay may ambag sa paggawa po ng logo. Sabi po dito ni Renz Fernandez, I don't know, but this is the second time that Vilma canceled her guesting for EBM. The first one was when in ang unang 3 dekada. Ewan, hindi ata niya feel ang TVJ, unlike sila Sharon, Maricel, one call away lang po agad. So patungkol po dito, management decision daw po kasi yun at kung hindi naman daw, kung talagang ayaw patapakin ng TVJ si Vilma Santos sa Itbulaga Original or sa TV5, bakit daw in-announce pa, diba, Kaligit Tabricads? Baka nga may kinalaman po ito doon sa scriptwriter. Baka late po nalaman ng management nitong
original Itbulaga, kaya ganon ka-legendary cards na kinansela po nila. So sayang nga daw po ayon sa iba, pero wala po tayong magagawa kasi si Suset Doctolero ay grabe din po yung mga pangbabatikos na ginawa sa TVJ Kamping-kampi sa tape ink, akala mo naman pinapalamon siya ng tape ink. And kung nasaktan po ang TVJ, ang grupo po ng TVJ, syempre igagalang din ng TVJ anuman po ang nararamdaman ng kanila pong mga kasamahan, 'di ba? Hindi lang naman it's not all about TVJ lang din Kaya nga po ang TVJ umabot sa ganitong punto kasi pinaglaban po nila ang kanilang mga kasamahan. So kung nandun pa din ang galit sa puso po ng mga kasamahan ng TVJ, malamang nirerespeto rin po nila 'yon. And hindi po naman natin sila masisisi kung tayo nga galit na galit kapag binabatikos ng TVJ, sila pa po kaya ang hindi po magalit, 'di ba ka-OG? Samantala, sabi naman dito ni Antea C. Bandal, maganda rang umaga sa iyo. Si Vic Soto yan, napatawag na ng MTRCB si Vic dyan at nagsorry na siya dyan at nasuspindi siya dyan ng walang reklamo. Yes guys, walang reklamo. Ibig sabihin talagang marunong silang tumanggap ng pagkakamali, which is patuloy naman po nilang ginagawa. Kita nyo naman dito kay Wally Bayola, tumanggap ng pagkakamali nang hindi na nangangatwiran, lubos lang na tinanggap ang kanilang pagkakamali. Kagaya rin dito sa kay Joey De Leon, so humingi na po ng tawad at tumanggap ng pagkakamali. And lagi naman pong ganyan ang TVJ and legendary cards. Unlike po sa iba na masyado pong nagmamalaki. At least ito tapos na. Napatawad na, humingi na ng tawad at the same time ay nabigyan na ng leksyon. Ang masama kasi po niyan yung matagal na, masyado nang matagal, pero until now wala pong pagpapakumbaba. Yun po pwede po talaga nila ungkatin. Pero ito ka-OG, parang wala na po silang karapatan na ungkatin at isupalpal pa po ito. And wag po sana sila na magmalinis dahil dawit pa rin naman po ang tape ink dito ka-legendary cards. So parang bumabalik lamang din po sa kanila no, ano man po ang binabato nila sa TVJ and legendary cards. Samantala sabi naman dito ni Lyra Bia, maganda rang umaga sa iyo, natural mag-guest o unahin nila Vilma ang fake bulaga kasi nga kasama sa movie yung isang host doon. So isa pa yun na meron kung kasamang host na nasa tape bulaga. So bakit po nila ipopromote yan, 'di ba? Ka-legendary cards. So naiintindihan ng TVJ fans kung bakit nagkaroon ng cancellation sa promo guesting nila ka-OG. Kasi may valid reason naman po talaga. Lalo pat hindi naman sa maging professional daw. Okay lang naman sana maging professional ang TVJ. Pero kung personalan naman po kasi ang pagtitira sa TVJ, kagaya ng ginagawa nila Suset Doctolero, tapos very personal din sa TVJ yung issue ng Itbulaga dahil sila po ang nag-create niyan. And then ang sama ng exit, isa rin si Cassie sa kauna-unahan na tumanggap ng offer para dito sa Itbulaga. So, nabastos po talaga. Hindi nirespeto. So, big deal po talaga ito. Hindi lang ito basta-basta awayan sa showbiz, sa proyekto. Ito po ay very personal sa TVJ. Kaya nga kahit okay naman na ang EAT, patuloy nilang ipinaglalaban ang titulong Itbulaga. Kahit gumastos po sila, ka-legendary cards, ganun ka-personal para sa TVJ po ito. Samantala, sabi naman sa komento ni Marvin Martinez, itsura ni #Paulo Quintis, mukhang baklang matanda na naubusan ng booking. Grabe nga naman yon.
Patingin nga, patingin nga nung mukhang parang matandang baklang naubusan ng booking. So eto, mukhang matanda na nga dito. Stress na stress siguro si Paulo Contis, no? Kung sabagay may edad na rin naman siya. Pero mas fresh pa naman at mas gwapo pa rin si Bossing V kesa po sa kanya. Kahit ang layo po ng agwat, di ba? Samantala, sabi pa dito, mas maganda bagong taon na January 1st, 2024. Magarbo ang balak gawin ng TVJ sa New Itbulaga logo and theme song. Congrats TVJ Dabarkads and sa mga walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa TVJ since 1979 until now. Tagumpay ang TVJ. Ang tagumpay ng TVJ ay tagumpay natin. I'm proud, Legit Dabarkads, not to be proud. So, yun lang muna guys ang update natin ngayong hapon, umagang ito. Pa-comment lang po sa baba na inyong reaction, komento at opinion. And don't forget to click the subscribe button and notification bell of course para sa mga bago lang sa aking YouTube channel para kayo maging updated naman sa mga susunod nating update about sa TVJ.